So this morning we will be talking about train up a child. Magisguta pagtudlo sa mga kabataan. Now, usa ka reflection na to nining taknaa sa ato ang ipahamutang pagtulunan sa may atong nakita nga pinaka dako or a greatest challenge para sa atua isip mga ginikanan ba unsa ang greatest challenge nato isip mga ginikanan o unsa ato ang mga goals, aspirants, what are our goals for our children. Sama ang ato ang goal para sa atong mga kabataan. Kasi kung wala tay klaro nga goals para sa atong mga kabataan, murag lahi ang ato ang treatment sa atong mga kabataan, pagdisiplina. Kasi natay nakita sa pipilang nga mga ginikanan, ilang ginadisiplina, ilang mga bata nga murag kalaban, no? They treat their children like an enemy na murag sobra-sobra na. So, nining taknaa ato ang hisgutan ang pagtudlo, pagkurwahi sa atong mga kabataan. Unsaon nato ni pagkurwahi nga masubay ta sa kabubuton sa balaan nga kasulatan. Now siguro maghatag lang ko gamay nga idea about the greatest challenge sa atua isip parents na ato ang usa ka hagit nato nga natay buhaton sa atong mga kabataan. Tama man nga natay disiplina nga himuon pero usahay mali manggod ang disiplina. So usa ka challenge sa mga ginikanan nga matudluan ginato atong mga kabataan sa maayong disiplina. Apan ang ato ang paghimo niini is kinahanglan nga diha sa tamang proseso nga naka-inline sa balaan nga kasulatan. Kasi very challenging kaayo. Nga nay mga ginikanan nga nagdisiplina sa mga kabataan. Pero usahay atong makita again and again nga ang disiplina nila is parang kalaban ang ilang mga kabataan. Every day, pagalitan pag-alis, pag-uwi, pagalitan na naman, no? So usa ka challenge nato nga mga ginikanan, dakong challenge nato nga mga ginikanan nga matudloan nato sa maayong asal ang atong mga kabataan. No, usa sa atong mga goals nga makatapos sa atong mga kabataan sa pag-eskwela o dili lamang ni ana nga matrain nato atong mga kabataan paano nila mahalon ang ilang parents. Na may mga kabataan nato nga malipay o makit-an ilang parents diha sa school, diha sa mga kadalanan, kay naa sila'y kapangayuan, naa sila'y kasumbungan sa ilang problema, naaman sila'y problema financially, na ay ginikanan nga nakita nila nga pwede nilang kapangayuan. But sad to know na ang ubang kabataan mahadlok basta makit-an ilang ginikanan diha sa eskwelahan o diha sa mga dalan nga asa sila naglaag o naglakaw. Mahadlok sila kasi ang ilang ginikanan istrikto, sobra, mamunal diretso, mga saba diretso, para nila is dili makatabang ilang ginikanan, para nila dili dalangpanan ilang ginikanan apan kahadlukan ang ilang ginikanan. So usa ka goals, usa sa mga goals rather nato nga mga ginikanan sa atong mga kabataan nga magdako sila nga usa sa mga bata nga disiplinado, usa sa mga bata nga nagmahal sa ilang ginikanan, sa mga ang ginikanan usab nagmahal sa ilang mga anak. Adunay lahi nga kalahian nga ang mga bata malipay
nga kung makit-an nila ilang ginikanan gawas sa ilang balay, diha sa tulunghaan, diha sa mga merkado, o kung imong ikumparar nga adunay mga kabataan nga mahadlok makit-an ilang ginikanan diha sa mga tulunghaan, diha sa mga merkado, asa sila kay isog ilang mga ginikanan. So ang Biblia nagtudlo nato, train up a child in the way he should go. Sa ibut ipasabot, matudluan ng mga kabataan sa ilang pagtubo sa maayong pamatasan. Kaniadto dili bawal ang pinuspusay sa mga kabataan, pero karon ginabawal sa gobyerno, bisan ang mga teachers ginabawal nga magdagmal, magpasakit sa mga kabataan. Buti pasabot nga ang atong gobyerno naka-inline usab sa katuyuan sa Ginoo. Ang atong mga kabataan wala sila nagkinahanglan og isog nga mga ginikanan. Wala sila nagkinahanglan og istrikto nga mga ginikanan, pero nagkinahanglan sila og ginikanan nga makabalo mo sabot sa ilang problema o maghimo og mga pamaagi nga masulbad ang ilang problema pinaagi sa gugma. Ang gugma mao'y usa ka dakong ligasiya kana sa mga ginikanan nga mapaabot sa ilang mga kabataan. Ang gugma mao ang ginapangandoy sa atong mga kabataan. Ang atong mga kabataan, they were looking parents who love them. They were looking at parents who were understand. Mga ginikanan nga makasabot sa ilang problema. Kasi we're not perfect eh. Bisan kita nga mga ginikanan natay mali, dili ta perfecto. Sa mga tong mga anak usab, nagtubo sila, nga dili sab sila perfecto. So kinahanglan natong sabton. We need to understand their situation, their mistakes, and we have to do something to fix the problem. Unsa man ang problema. And kana pinaagi sa gugma, dili sa inisog, dili sa patigasay, kundi pinaagi sa gugma. Daghang mga panahon nga akong gihimo ang pagdisiplina kaniadto sa akong mga kabataan, pinaagi sa kaisog. Natudluan ako mga bata pagkahadlok nako. As what I have said, na mahadlok sila pag makit-an nato sila diha sa gawas sa mga friends nila, kauban nagsuri-suroy kay istrikto ta. Apan nindot kaayo nga atong mga kabataan malipay nga makit-an ta diha sa gawas sa ilang eskwelahan, kay naa sila'y kaduulan, kapangayuan o makatabang nila sa ilahang ginagmay nga panginahanglan. Apan lahi ang usa ka ginikanan o mga kabataan nga mahadlok nga makit-an ilang ginikanan diha sa gawas, kay basig hibunalan sila. Tama ba? So ang paghigugma nato sa itong mga kabataan ug ang pagdisiplina kanila uban ang gugma, ang pagtudlo kanila sa maayong pamatasan uban ang gugma, is kana ang usa ka dakong ligasiya nga atong nabatunan nga mga ginikanan aron matudloan nato sila sa maayong pamatasan. Sa diyang adunay disiplina nga atong himuon ngadto nila, dili na nila malimtan. According to the Bible, even when he is old, he will not depart from it. Unsa man ang natudlo nila, unsa man ang nasabtan nila, nadawat nila nga disiplina, pagtudlo, pagmatuto sa ilang ginikanan uban ang gugma, dili na nila malimtan. Now, what does it takes to train a child? Unsa man ang ato ang makuha niini, unsa man ang usa ka proviso or usa ka importanteng butang nga makuha nato pag-train sa mga kabataan. Dako kaayo ni siya kasi kinahanglang makaibaluta nga ang mga kabataan gasa na sa Ginoong gihatag nato. We have to know and consider that our children nga ato ang ginaatiman mao ni ang reward and blessing from God nga gihatag nato, and we must value them as gift from heaven. I-value nato sila, ataga nato sila bili. They are not our enemy, dili nato sila kalaban.
kaniadto I admit na ang pagdisiplina nako is wis di kutsilyo. Sa dihang nagkadalaga ako ang mga anak, no. I was trying to discipline them with my own ability and power, try to change their lives with my own ability and power. And for me, that was wrong. Kasi wala na luna si Lord sa akong kinabuhi at that time. Ako na tanan. So we need God to help us how to train and discipline our children. Kung sa man nga pamaagi nga si Lord atong matugutan, akong balikon. Kinahanglan una makabaluta nga ang atong mga kabataan reward ni God. Panalangin ni God nga gihatag nato. And because of that, we must value them. We need to understand that our children are not our enemies. Dili sila kalaban. Gifts sila from heaven. So, kay panalangin man sila gikan sa langit, gift man ni nato, it would not be a gift to every parent kung kining gift dili nato mahalon. Kung kining gift dili nato hatagan og value. Dili ni mahimong gasa para nato. So, supposed to be ang ato ang pag-train sa mga kabataan, pagdisiplina kanila, train them as a gift. I-train na to sila, isip, gasa na to, mahalo na to, palanggaon, sabton. So, before, ang amo ang disiplina sa ako ang mga kabataan is dili ingon anak. But, I found out na mali ang akong pagdisiplina. But when I try out to change the way I discipline them, nagbabago ang lahat. Ayan. So I need to understand the situation. I need to know and treat my children as a gift for me, na kailangan kong mahalin at kailangan kong intindihin. No? Do not treat your children as some distractions, no, diha sa inyong kinabuhi. Kasi pag inana ato ang treat nila, maglagot nila every time nga makamali sila. Because for us, distraction sila sa ato ang kinabuhi. Problema sila sa ilahang kinabuhi. Diba? Problema sila diha sa inyong kinabuhi, rather, nga mga parents. But, kung na may mga problema, ang atong mga kabataan, na may mga misunderstanding between the children and the parents, dili ni ipaagi og siningkahay, dili ni ipaagi og inisugay. Kung dili, we can able to solve the problems, any circumstances that you are facing, no, testing and trials na sa inyong kinabuhi, masolve nato ni pinaagi sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Show the love of God to your children. No, this is the characteristic of God, to love one another. No, this is our legacy. Before Jesus went to heaven, Jesus gives us legacy to love one another. And this legacy will pass down to the next generation after you. Iyon ang mga anak mo, no? At saka sa komunidad, no? Kailangan malalaman ng ating mga kabataan na mahal natin sila. And we need to apologize kung naman tayo mali sa pagdisiplina kanila kaniadto. Now, sa ako ang mga grandsons and granddaughter, no, I try my very best with the help of God, not my best alone, kasi magbuot-buot man tagod, no? Pero kung naghimo tag disiplina with the guidance of the Lord, no, tamang-tama talaga, no? Yun ang pwedeng sabihin ng mga bata. Wow, praise God, salamat, friend. I just want to tell you that my mother or my father was changed. Nagbabago na sila. Nausab na sila. So I need also to be changed
Because yung nanay at tatay ko, nagbabago na sila sa paraan ng kanilang disiplina. You see that? No? So, we need to show the love of God. Kasi ang love ni God, mo ni iyang characteristic. No? Mahal niya ang sanlibutan, He gave His Son. And this characteristic, kini nga batasan, gusto sa Dios nga mapaabot sa mga ginikanan. No? Kasi mo ni ang ligasiya nga gihatag sa Dios kinato through His Son Jesus. Love one another. In the book of John chapter 13 verse 34 to the next following verses, no, na maghigugmayang usag-usa, and we know that we are God's people if we love one another. Yeah. So, yun ang ligasiya. And as long as legacy is concerned, it will pass down to the next generation after you again and again. So, mapanunod ni mo si mga kabataan ng mayong ligasiya, mayong pamatasan, pagsabot, paghigugma, pagrespeto. So, ang ato ang pamilya, smooth ang dagan sa sulod sa panimalay. Dunay pagsinabtanay, dunay pagminahalay, o maayo ang ato ang relationship as parents and children. No? So, train a child, no, samtang bata pa siya. Katang mga ginikanan, di na to pasuko na itong mga kabataan, sobra na to. Kita nang masunod, maghari-hari na sadta. Muna akong batasan sa una, and I found out na dili maayo. No? Wala na to mapakita ang love ni Lord sa mga kabataan, ang kaisog na lang na to. Gusto na to mahadlok atong mga kabataan na to, gusto na to mausab ilang batasan, pinagis tong abilidad, which is not, dili di ay. So, ang atong kinabuhi na bag-o dili tungod sa kaisog sa Ginoo. Ang atong kinabuhi sa pagkatinud na bag-o because of His love. He gave His Son. For God so loved the world, and because of that He gave His Son. Jesus died on the cross for us. Because of God's love, nagbabago po tayo. Ang buhay natin nagbabago. At dapat na lang na yung love na yan, no, na nasa atin, that legacy na yan, to love one another, we need to show that love to the next generation after us. At yun ang ating mga kabataan. No? So, napakasarap sa tainga. Napakasarap pakinggan kung ang pamilya ay nagkakaisa. May respeto, may pagmamahalan. At kung may kailangang intindihin, nagkakaintindihan. No? That is the answers of King Solomon when God asked him, Solomon, what do you want? No? Ingon si Solomon, tagai ko og kahibalo, tagai ko og kaalam, din pagsabot. No? Importante jud kaayo kahibalo. Kaya ang kahibalo nga nato natay knowledge how to lead our family. Minsan siguro dunay mga parents na walay knowledge, way kahibalo pag dumala maayo sa ilang mga kabataan. That's why we need to ask God. Then wisdom, may kaalam ta unsaon pagsulbad sa mga problema kung naaman. Dili lang pataka o padako sa mga problema. Kita ng problema, padakon pa. Kita ng sayop, dugangan pag sayop. No, dili nga ana. Dili ingon ana. Ang atong trabaho is to show our children how to fix the problem. Kasi napakasarap sa tainga na kung may problema ang mga kabataan, uuwi at magsasabi, ma, pa, mayroon akong problema. Ang hirap, pag may problema sila, hindi sila umuwi doon sa kanilang friend, doon sa kanilang mga barikada, naglalasing, naglalakwat dahil may problema. Kasi pag uwi nila, para sa kanila, kung may problema sila, dagdagan yan ng parents, pagalitan, paluin, ayan. So, hindi nakakatulong yan sa ating mga kabataan. Hindi nakakatulong. Ang characteristic of understanding, it does not mean na itolerate natin ang kanilang kamalian. No, but first, we need to understand na nagkamali sila. And we need to understand na tayo rin nagkakamali minsan. So, kailangan intindihin, patatawarin, and we need to do something to fix the problem with love.
with understanding, hindi sa galit. Do you understand what I'm saying, parents? Inana ang usa ka maayong butang. No? So, salamat na lang ta kay naatay God nga maghatag nato og ideas and magpaabot sa mga rules. Ato ang rules as father and mother diya sa atong mga kabataan. No? Nga unta, ma-develop nato o sa atong mga kabataan ang pagminahalay sa usa o usa. Ang nindot nga itong mga kabataan, kung naay problema mo, pauli sila. Kung mangayog advice, mangayog og strength, makuha og strength sa dihang na sila'y problema. Diri sa ato nga mga parents. Ang dili maayo, nga kung na sila'y problema, lumaya sila at doon na sa kanilang friend, magsama-sama, maglalasing, magdroga dahil para sa kanila, ang parents nila ay kalaban nila at hindi kakampi. Do you understand what I'm saying, parents? Train up your child the way he should go. Let the will of God, the discipline of God be done in their lives. Kailangan nilang mga taong nagmamahal. They need people to understand the situation. They need people to love them. They need people to understand the problem that they have. And who's that people? Who's that person? Tayo po na mga parents. Hindi ang barkada, hindi ang kapitbahay, but tayo po. Yun. So this morning, thank you for listening. Thank you for viewing this video, and I hope that God will open your minds and hearts and let your minds and hearts be activated to understand this message nga makasabot ang matag usa nga kinahanglan ma-train nato ang mga kabataan na naka-inline sa kagustuhan sa Dios, how to train them ug dili sa atong kaugalingon. Okay? So, thank you for viewing, and may the God of peace be with you. Father, thank you so much for your goodness. Lord, I pray those who are viewing and watching this video, Father, I pray, bless them and help them, Lord, to do something to train their children in the way of your discipline, of your training, God, to our children. Help us, Lord, to love them and show them your love to them. And give us, Lord, the characteristic of understanding, because we know that that kind of characteristic is the first characteristic to be an effective leader. And we want to be an effective leader first to our children and to the community where we belong now. So thank you so much, Lord, for being with us, and thank you, Lord, for loving us. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name I pray. Amen. It's me, Pastor Joey De La Piñas, speaking of life. At doon sa sunod kagayon, daghang salamat o mayong kabuntagon kanatong tanan.